We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang 1 Western Visayas, masaligan, sadsaran sang kamatuoran, kagwala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan, Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Kago naman sa Prietos live diri sa GMA Bacol Station. Mga kapuso, naglabot sa kapin 49,000 ka mga individual ang naapektuhan sa pagbaha sa Aklan kag Capiz kahapon. RDRMC6 padayon ang monitoring sa mga lugar nga ginakabig flood kag landslide prone. Samtang tubig baha sa pila ka bahin sa Aklan, amat-amat naman nga nag-subside. Yaring balita ang gitutukan ni Kim Salinas. Magalumon sa gihapon ang tiyempo sa dakong aparte sang panay partikular na sa Aklan kag Capiz. Sa piyak sini amat-amat na nga nag-subside ang tubig sa lugar nga ginbaha kahapon. Suno sa Aklan PDRRMO, nag-subside na ang tubig sa mga lugar sa probinsya nga ginbaha kahapon, partikular sa Banwasang Altavas kag Balete. May na-record nga landslide sa Banwasang Libacao, apang Tigayon man nga na-clear ang area. May pila gihapon ka mga talamnan sa Sigma Capiz nga mataas ang tubig. May 40 ka mga pamilya ang gin-evacuate. Padayon man ang water level monitoring sa otoridad sa Banwasang Mambusaw kag Hamindan. Sa datos ng Office of the Civil Defense 6, naglabot sa kapin 49,000 ka mga individual ukon mas sobra sa 15,000 ka mga pamilya ang naapektuhan sa pagbaha kahapon sa Capiz kag Aklan. 51 ka mga barangay ang ginbaha. Madamo sa mga lugar nga ginbaha kahapon ang nagsubside na ang tubig subong adlaw. 14 barangays ang flooded sa Aklan and then 37 barangays naman sa Capiz. And nagapadalaman ang mga local DRM officers sa situation report every day and updates sa ilang situation sa ilang area of responsibilities. Shearline ang nagdala sa pagulan sa rehiyon sunod sa Pag-asa. Padayon nga ginamonitor sang OCD6 sa mga lugar sa rehiyon nga ginakabig flood kag landslide prone. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Ari na mga kapugso, investigation report may angot sa ginapahayag korupsyon sa isang bitaw. O kung Bacol Traffic Authority Office na talana na pagwaon sa publiko sa masunod nga semana. Isa ka JO o kung job order casual nga may importante nga papel sa mga transaksyon sa bitaw. Nag-resign. Ngayon, yaring balita nga itong gintutukan. Matapos sa maidid nga pagtutok sa City Legal Office sa ginapasunig korupsyon sa talatapan sa Bacol Traffic Authority Office o Bitaw, natalanan na ipakita sa publiko sa madusong nga semana ang resulta sa investigasyon. Madumduman nga nagpaiway nga maghilabot ng Bacol City Council sa investigasyon agud manginpata sa investigasyon ilabi na nga ang mismo nagserbi whistleblower sa ginapasunig korupsyon amo si Councilor Al Victor Espina. Subong, ginatutugan sa CLO ang background sa isa ka job order nga nag-resign sa pwesto. Nagagwa nga isa ini sa mga nagatutok sa mga transaksyon kag paper trails sang talatapan. Ang nag-resign amo to sa opisina na nagapag-collect sa mga resibo. Ano tagid anay kung may negligence sa yan obra na wayan na pang tapos si obra. Bisan pa ginkakasna si Anay Bitaw Head Major June G. Liba, hatagan man inigihapon sang ligwa nga magdepensa. Actually kung why hindi siya part pero mako siya kung gusto niya ginsabto ng mga litigation, pasado ko man siya. Opo, Kirill Gasilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Pagpatigayon sang transport strike sa Iloilo City nangin matawhay sunod sa Iloilo City Police Office. Provisional authority sa mga traditional PUJ nga hindi makahingagaw sa pagpakonsolidate, hindi na pag-i-extend sunod sa LTFRB. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang live sa Tagbak Terminal sa Iloilo City. Zen?
Dirt, wala sang insidente nga na-record ang ICPO sa ginhiwat nga untat biyahe humaling kahapon sa din ginpatuman ang no permit, no rally policy. Diri sa Tagbak Terminal, normal ang pagsulod kagwa sa mga salakyan apisal sang ikaduhang nga adlaw sang transport strike nga ginpatigayon sang pila ka transport group sa pungsod angot sa PUV modernization program. Kalabanan sa mga driver kag operator ang wala nag-upod sa untat biyahe. Kaangay kay Manong Ivan nga nagabiyahe sang maasin nga jeep. Apang kun siyang pamangkuton na mas bentaha gihapon ang traditional jeepney. Daggan ka mo nga mame. Kuha nga hindi mi kakarga gid kay kuan mga produkto. Si Hana, aminado nga komportable sa modernized jeep, apang hindi man siniluyag nga ma-face out ang mga traditional jeep. Do sa culture na bisang Pilipino nga ang jeep ara gid nga daan. Ti do kalain man nga kwaon na ti do part of our culture, dumadula man our identity, dumadula man balaaw. Pagklaro sang LTFRB, wala sang ma-face out nga traditional jeep kung magsulod ang mga ini sa isa ka kooperatiba. Ang ginahinyo sang opisina sang LTFRB mag-join sa cooperative or ma-form sang cooperative. Agud to matagaan sila sa tsansa nga makapasigi operate sang ilang traditional units until such time na ang mga modernized units ma-deliver na. Apang kutob sa mga hindi makahingagaw sa pagpakonsolidate sa December 31, 2023 nga deadline, ang hindi na makabiyahe sumugod sa January 1, 2024. In the worst scenario nga ang mga traditional units na wala ka-consolidate or naka-turn sa co-op, hindi na matagaan sa renewal after December 31, though hindi man ta-alarmado sa Iloilo City especially, kay damo driya ang na-consolidate kag gaamat-amat na ma-deliver ang modernized jeeps. Sa assessment sang Iloilo City Police Office nangin matawhay ang pagpatigayon sang transport strike kahapon. Wala man ini sang epekto sa biyahe sang public utility vehicles sa syudad. Pag buligay man sa mga concerned agencies kaangay sang aton na CDRMO, PSTMO, sang Bureau of Fire naton, sang traffic management naton, kag temprano pa kita early pa kita nag-deploy sang aton nga mga resources kag in place sang aton nga mga contingency vehicles. Nangin malinong man ang paghiwat sang protesta sang pila ka cause-oriented groups sa mga terminal. Dirt, gina-identify na subong sang LTFRB ang mga individual operator kag mga miyembro sang kooperatiba nga nagpartisipar sa untat biyahe. Sa subong wala pa sang final data o kung numero kung sino mga paghahatagan sang show cause order sang LTFRB. Apang ginpahayag sang LTFRB nga manabat ang mga ini sa pag-upod sa transport strike. Dirt? Madamong gid nga salamat sa update, Zen Kilantang. Gindismiss ang Police Regional Office 6 ang kaso administratibo nga grave misconduct batok kanday Police Executive Master Sergeant Jesse Rubio kag Police Staff Sergeant Enrico Gonzales angot sa pagtuyo patay kay Glenn Paloma sa Barangay Calaboa, Laganes ang Marso subong nga tuig. Inibangod sa kakulang sa ebidensya. Ang desisyon ang permado ni PRO6 Director Brigadier General Sidney Villaflor. Sa piyak sini nagapadayo naman ang kaso kriminal batok sa duwa ka mga pulis kag sa isa ka negosyante kag tinawo sini. Madumduman nga nasapuan si Paloma sa talamnan sa higad sang dalan nga may mga igo sang bala. Nakaluwas sini sa tuyo nga pagpatay sa iya kag nakahatag sang impormasyon angot sa krimen. Definitely, because salin sa ginsuguran ang atong kliyente nagapanindugan nga wala sila sang involvement kag ang ilang panindugan ginasuportahan ini sa mga konkreto nga ebidensya. Samtang mga pugso sa Negros Occidental naman, lalaki nga nagapangape, gintiro patay sa Kabangkalan City. Samtang mula sa PNP, may ginalantaw na nga mga person of interest sa kamatayon sa mag-live-in partner nga ginpanglutang man. Nakatutok, Eileen Pedreso. Dead on arrival sa ospital ang 30 anyos nga si Rogie Binyarta sa barangay Kalamay, Ilog. Matapos gintiro sang suspect nga si Arnel Kaungka, 51 anyos sa Purok 3 Barangay Magbalyo, Kabangkalan City. Sa investigasyon sang kapulisan, nagapangapi ang biktima sa isa ka kapihan sang hinali nagabot sa lugar ang suspect. Ginbutong ini pagwa kag gintiro, apang wala naglupok ang armas.
Nakadalagan pa ang biktima, apang liwat nga gintiro kag niigo ini sa likod. Daan nga hiligot ano na ang ginalantaw motibo sang kapulisan. Padayon pa nga ginapangita ang suspect nga nakapalagyo. Samtang, may person of interest na ang kapulisan sa kamatayon sang mga live-in partner nga Sunday Feliciano Liagoso kag Susan Hiniwagan sa barangay Iglawaan, Murcia. Apang hindi pa makahatag ang kapulisan sang detalye, samtang nagapadayon ang investigasyon. Under investigation pa sa Japon, we have person of interest nga ginatanaw, pero hindi pa naton maambal na suspect, wala kita witness pa. Ginalantaw nga kilala sa mga biktima ang may kahimuan sang krimen. Bangod na uyatan sang lalaki nga biktima ang kandado sang puwerta. Patimaan nga ginbuksan pa singi ang suspect nga ginpasulungon. Upod kay Ruel Banggoy, Eileen Pedreso. One Western Visayas. Mga kapusugin tupok sang kalayo ang isa ka kalan-an nga nahamtang sa isa ka establisimento sa Cabatuan, Iloilo pasado alas 3 kahapon sang hapon. Makita sa video ang maitom kag madamol nga aso gikan sa building. Madasig man nga nag-abot ang mga bombero kag napalong ang kalayo rason nga wala na ini naglapta sa kaiping nga mga establisimento. Sa pagpangusisa sang Cabatuan BFP antes ang sunog nag-ilis sang LPG tank ang mga empleyado sang kalan-an. Sunod sa BFP may leakage ang hose sa likod sang gas stove, rason nga nag-ibwal ang kalayo sang gin-switch on ang burner. Konkreto ang building apang himo sa light materials ang kisame kag nagaseparar sa mga stall. Naglabot sa 36,000 pesos ang balor sang halit nga ginbilin sang sunog. Wala sang may nasamaran sa insidente. Alas 4:10 sang napalong ang kalayo. After nila change, so pag-open nila pagluto sa pizza, okay pa. Then, pag-open nila sa stove para magluto sa burger, dito na kiyap ang kalayo. Kasi sa ang ginatanaw natin nga kung isang leakage sa hose. Mga kapuso, JASAC nagahulat sang disenyo nga ihatag sang Committee on Cultural Heritage Conservation sa igatukod nga butika sa kilid sang Molo Church. Ini ang gitutukan ni Kim Salinas. Nagahulat ang Haro Archdiocesan Social Action Center sang proposed design halin sa Committee on Cultural Heritage Conservation sang Iloilo City Local Culture and Arts Council tuhoy sa ikapatindog nga JSAC Drugstore sa kilid sang Molo Church. Sa pagsinapol sang JSAC kag sang Heritage Committee sang nagligad nga semana, suno kay Oso wala sa may nakita nga problema ang komitiba sa lokasyon sang butika. Apang naghatag sang rekomendasyon ang komitiba sa JSAC kad dapat mangin kaanggid ang disenyo sang ipatukod nga butika sa Molo Church nga ginakabig bilang isa ka historical landmark. Ginpahayag ni Monsignor Oso nga konsiderahon kag i-incorporate nila ang design sang Heritage Committee sa kondisyon nga makaigo ini sa ila budget. Pero kita nilang kagagamay sang amon structure sa do kanubo. Kag farthest gid iya sa simbahan wa hindi to mag-iping, hindi to magpalapit. Hatag kamo sa inyo suggestion kay kung within budget design man namon nga daw halos parihas man ang iya architectural design katulad sang sa simbahan. Naghingyo si Monsignor Oso nga mapadasig untani ang proposed design sang Heritage Committee. Please contact Heritage kung ano ila komentaryo kag gapangayo ako bulig asap kay siling ko ang presyo basi hindi ko na masarangan and it took time mo at makapatindog kami liwat. Ginahulat man sang JSAC ang building permit halin sa Office of the Building Official. Suno kay Oso wala pa man nakapakig-angot ang National Historical Commission of the Philippines sa ila. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas. One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Kapuso bilyones pesos nga balor sang kanon nga nagakausik. Ginakabig nga dako kuntani nga bulig sa mga pamilya nga ginagutom sa Pilipinas. Ang paghanas naman sa mga pamatanon nga makabulig sa food security programs ng gobyerno, lantawon ta tutukan sa pagpadayon sang aton special report.
Diri sa boundary sa Banwa sa Murcia, bago kag Bacolod City, nagapatigayon sang Research and Development ang PhilRice Negros. Pila sa mga ginatutukan sang grupo ang mapamaagi nga luwas sa mapataas pa ang produksyon sa humay, mapasanyog ang hybrid palay ginalantaw, makabulig sa problema sang food shortage. Dapat maano natin yung ugali na yun na tipirin natin kasi kawawa naman yung yung mga walang maibili. Nagmamahal ang kanin, ang bigas, gawa ng mataas yung consumption natin na actually yung ibang supply pala nun nasasayang lang. Tinatapon natin. Bangod niya nakabing nga healthy alternative. Ginatinguhaan man sang PhilRice ang pagbasangkad sang produksyon sang organic rice. Bangod organic inputs man ang kinahanglanon kaangay sa mga fertilizers nga halin sa molasses ug iban pa. Palaagyan ini agud mahatagan extra income. Ang mga nagapanguma sang tubo kung off-season pinaagi sa biotechnology. If we're looking for the improvement ng individual farmer or yung kanyang household, yes. It will contribute a lot. Like for example, when we go to the supermarkets, ang mamahal ng mga prices ng organic rice, like pwede siya kasing magiging added value. Subong Nobyembre, kadungan sa National Rice Awareness Month. Ginaedukar ang mapamatanon sa importansya sa agrikultura kag pagpanguma. Ang ining mga tiglawasang farm school sa probinsya, gintipon sa hands-on training sa pagtanom, tubtob harvest sa humay. Kaya nga kung mga lolo ko, nanay, farmers, alin sa una. So bali do ara gid sa among dugo ang magiging pagiging farmers. Abusador. Nga hindi nila may blaster ginapaminsar kung paano lang ano kabudlay sang tanom. Personalin pa lang pagtubo, pagtanom kag mag-ani. Ang kanon, ang simbolo sang paglaom sang tagsa ka Pinoy nga apisar sang malapnagon nga kampanya nga inibuslan sang patatas kag kamote ang indi sa gihapon mauyunan sang kadamaan. Tubtob wala pa malapnagon nga pagbaton sa nagkailain nga alternatibo sa staple food sang mga Pilipino. Kabay pa, mangin maalam kita sa pagkinot kang ipahanumdom sa tagsa-tagsa nga ang kada kutsarang ginauyangan ang sabat pa sa gutom nga nabatsyagan sang iban. Upod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Sa iban pa nga balita, pamilya sang Ilonggo seafarer nagakabalaka sa kahimtangan sang ilang himata nga ginapahayag na lakip sa mga gin-hostage sang Houthi rebels sa Yemen. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang. Hindi mahimo si Mary Jane matapos makabaton sang impormasyon gikan sa kumpanya sang yautod nga si Leonardo Flores Jr. Suno kay Mary Jane, nagtawag ang kumpanya sang barko nga ginasakyan sang 39 anyos sini nga magulang nga na-hijack ang ila ginasakyan nga cargo ship samtang nagalayag sa bahin sang Hodeida, Yemen padulong sa India. Isa si Flores sa 25 ka mga crew sang Japanese-operated British-owned cargo ship. Sa video nga ginrelease sang Houthi group, makita ng pagsulod sa mga armado nga grupo sa barko sakay sa helicopter. Ang Houthi group ang ginapahayag nagasuporta sa grupo nga Hamas. Suno kay Mary Jane, ulihin nila nga na-contact ang iya magulang sa November 18. Kumbaga, digto hopeless gid sila. So kami man diri ang Balatyagon nga naga-worry kami. So kabay pa nga mga buligan gid kami sang aton nga presidente ni Bongbong Marcos, sang OWA, sang iya nga company nga mapapuli lang tani ang ako niya magulang safe and sound. Suno kay Mary Jane, sa Bacolod City na nagaistar ang niya magulang upod ang asawa sini kag duha ka mga bata. Mabulig kami. Tapos mga kami bulig sa aton LGU kung anong sarang naton mabulig para sa pamilya. Sa pagpakigangot sang GMA Regional TV sa OWA Region 6 ginpahayag sang ahensya nga wala pa sila sa may nabaton nga impormasyon na tuhoy sa Ilonggo seafarer. Kag nagahulat pa sila sang report gikan sa Department of Foreign Affairs. Padayon naman ang pagpakigangot sang news team sa DFA kag Department of Migrant Workers. Samtang ginkondena sang Japan ang pag-hijack sang Houthi rebels sa barko nga Galaxy Leader. Magluwas sa mga Filipino crew, may mga Bulgarian, Mexican kag Ukrainian nationals man nga crew ang barko. Upoy kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang, One Western Visayas. Advokasya sa mental health, pagprotekta sa dunang manggad kag pagsulong sa kinamatarong sa mga kababainhan, pila lang sa mga advokasya sang 15 ka mga linay sang Miss Iloilo 2024. Ini ang gitutukan ni John Sala.
Ilongas with a heartfelt beauty. Kaanyag nga hindi lang makitaan sa mga nawong sang 15 ka mga kandidata sang Miss Iloilo 2024, kundi pati man sa ila tagipusoon paagi sa ilang mga advokasya. Ila inigid pasalida sa ginihiwat nga press presentation. I advocate for the upliftment of the living conditions of the marginalized sectors, particularly the low-income farmers. And with a platform of Miss Iloilo, I hope to invite you all to come join me to fight against poverty. Tanan ang maikasara nga mangintiglawas ang Iloilo City sa mga national pageants. Suno sa Miss Iloilo Organization, tuman ang ila kasadya kag excitement, ilabi na nga high caliber ang mga kandidata sa mga tuig. Buka namin gits ang ilang mga sabat, especially sa imo ng mga questions. They are really intelligent. Sa screening pa lang, we can easily see that this batch is really, they're really good. So eloquent, good communicators, and they're really, really smart. 5 ka mga korona ang tinguan nga makuha sa mga kandidata. Miss Iloilo Universe, Miss Iloilo Binibining Pilipinas, Miss Iloilo Earth, Miss Iloilo Philippines, kag runner-up. One of them will really have a national crown again after Rabia. Upod, Caromel Porquilla, John Sala. 1 Western Visayas. O sa mga pasawayda, malapit 150 ka establishmento nga kulang sa papeles kag wala sang business permit. Target pasiraduhan sa Bacolod LGU. Yaring balita nga aton gitutukan. Siyam pa lang sa 146 establishmento ang ginomonitor sa Bacolod City Legal Office ang napasiraduhan sa tinalikdan nga semana. Gani, mas ginapadasig na sang talatapan na operasyon, agud masiraduhan na ini antes magtakop ang tuig. Suno sa CLO, ini ang magaserbi nga sample kag paandam sa mga negosyante nga padayon niya illegal nga nag-operate. Nakalabot sa igtulapangod sa alkalde nga sa 25,000 ka nagproseso sa business permit. Sa mga tuig, 17,000 lang nahatagan sa permit to operate. Gani, nagmando na ini nga imbisigaran ang kabangdanan sini. Subong bantayan na gid eh. It's not as if nga daw na tolerate ang mga practices. This time it will be different and we mean business. Sa report sa City Treasurer's Office sa Enero tubtob October 2023, yara na sa 94% ng collection ng accomplishments sa syudad nga nagabalor sa 450 tubtob 480 million pesos. Target sa LGU nga sektor ang mga wala pa nakabayad sa buwis. Wala na ni ayo-ayo attorney. Why ba ko yung gapayo ya? Samtang, ginextend sa LGU ang plasong inhatag sa 60 ka mga manugbaligya sa ukay-ukay sa plaza para kayohon ang plastar sa ila kiosk. Hindi sila magsobra sa sidewalk kay dapat may alagyan ginandira ang aton nga mga pumuluyo. Pananglitan hindi ang maini magtuman sa ilagin pumisa tubtob sa sininga semana, mapilitan ang LGU nga pahalinon ang mga ini. Opo, Kirill Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, wala sang bagyo apang padayon nga maulano ng tiyempo sa dako nga bahin sang pungsod bangod sa nagkalain-lain nga weather systems. Lakip diri ang shear line nga nagalabot gihapon sa dako nga bahin sang Visayas kag Mindanao. Subong man ang hangin amihan nga nagaluntad naman sa Luzon. Base sa datos sang Metro Weather, maka-eksperyensya sa gihapon sang pag-ulan ang mga lugar sa Aklan, Capiz, Antique kag Negros provinces. Posible ang mabaskog nga ulan sa dako nga bahin sang Panay Island. Gani ginaabisuhan ang mga residente nga padayon nga mangin alerto. Secret is out! Sa Instagram, gin-reveal na ni kapuso actress Yasmin Curdy nga mayara na siya sang mabot nga baby number 2. Gin-share sa The Missing Husband star pila ka photos o pudang hobby nga si Rain. Suksok nila ang cute t-shirts nga nagapatimaan nga may additional members sa family. Gin-congratulate naman sang celebrities ang couple. Nag-trivia si Direk Mark Reyes sa Hirada nga espada ni Akil nga karakter ni Rocco Nocino sa Encantadia 2016. Sa Instagram post, gin-share ni Direk nga ang gamito ni Akil sa Encantadia Chronicles Sagre bago bangod ang original nga hero sword ang nadulat na. Rason nga naghulam sila kuno sang kopya ni Rocco kag ginbasihan dinhi sa paghimo sang bago. Makaupod ni Akil ang bago nga mga sangre sa Encantadia Chronicles nga malantaw sa tuig 2024.
Samtang yari naman ang mga eksenang hindi mo dapat mamiss sa Black Rider. Subo nga bala na ni Rafael ang kamaturan nga gintago sa ngiyamay puliga na bala niya nga biyan nga si Elias. Sa pagsalakay ni Elias sa kutas ang mga sindikato, makilala na bala niya si Nolan. Ina kagiban pa nga maaksyon ng mga eksena ang bantayan sa Black Rider sa GMA Telebabad pagkatapos ang 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Masobra 2 ka milyon ka pesos nga balor sang shabu na kumpiskar sang kapulisan sa Bingawan, Iloilo. Samtang re-elected barangay kagawad sa Banwa sang Kabatuan na dakpan sa drug buy-bust operation. Si Kim Salinas nakatutok. Naglabot sa 2,414,000 pesos ang suspected shabu nga na-recover sa Bingawan Police sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Barangay Poblasyon, Bingawan, Iloilo, Domingo sang hapon. Arestado si Menandro Gelilang alias Pitpit, residente sang Tapas Capiz. Nakuha sa iya ang 355 gramos o kon 14 ka sachet ang suspected shabu. Sunod sa kapulisan, 2 ka bulan nila nga ginamonitor si Gelilang. Ginapahayag ka grupo sini si Chris Mark Blanca Flor nga una nadakpan kag nakuhaan sang masobra 13.7 million pesos nga balor sang shabu sa San Carlos City, Negros Occidental sang nagligad nga Agosto. Isa lang po yung pinagkukunan nila ng item dyan sa Iloilo City. Puro po talaga malalaki yung mga item na nakukuha sa kanila. Then may sila trademark na every Saturday and Sunday is yung restocking nila. Gintuwad sang Bingawan Police nga sa Barangay Lanay Haro nagakuha sang droga si Gelilang sa ginkilala nga si alias Eman. Arestado man sa buy-bust operation ang 41 anyos kag barangay kagawad nga si Michael Montenola sa Barangay Ayong, Kabatuan. Nakuha sa iya ang siyam ka sachet o kon 10 ka gramos ang suspected shabu nga may standard drug price nga 68,000 pesos. Newly identified drug personality ini suno sa kapulisan. Suno sa Kabatuan Police, isa na kabulan nga ginamonitor nila ang suspect kag baka 2 na kabeses kag test buy. Yara na sa iya ikatatlo ka termino bilang barangay kagawad si Montenola. Kailang test buy tayo sa kanya to validate. At yun nga, kahapon is pangatlo na yun. Wala sa monitoring natin, wala sa listahan itong nating nahuli. But yun nga, nakapagbigay sa atin ng informasyon ng community na siya nga po ay nag-engage. So, ayun, na-validate natin. Samtang padayon nga ginamonitor sa Philippine Drug Enforcement Agency 6 ang mga barangay sa siyudad sang Iloilo nga ginalantaw source ang illegal nga droga sa rehiyon. Nagtala ng city mga ipit. Siyempre sa city, dira yung damo tao, dira ang asulod, dira ang businesses, dira ang mga renta sa mga balay, hindi tayo mapaktan kung ang plano lang bala nila marinta o mamaligya. Magluwas sa mga syudad, ginpasalig sang PDEA 6 nga padayon ang ilang monitoring sa tanan ng mga barangay sa rehiyon. Sa karon, 91% na sa mga barangay sa rehiyon ang ginakabig nga drug cleared. Upon kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Sa padayon nga handom sang Perpetual Altas nga makasulod pa sa Final Four sang NCAA CC99 Men's Basketball. Ginlutos nila subong nga hapon ang San Sebastian Golden Stags sa score nga 75-60. Naka-record ang Altas veteran kag team captain nga si Gielo Razon sang career high nga 26 points, 7 rebounds, 3 assists. Samtang sa second game, gintinguan sang San Beda Red Lions nga madugangan ang kapierdehan sang LPU Pirates. Agod makakuha sila sang spot sa Final Four. Natapos ang hampang sa score nga 75-56 pabor sa San Beda Red Lions. Ang hinampang sa NCAA Men's Basketball ang malantaw kada Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado kag Domingo sa GTV kag sa live streaming sang NCAA Philippines Facebook page. Mga kapuso, mag-aumpisa naman ang Proof of Purchase promo sa GMA ang Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 8. Bumalakal man kung store owner, pwede magpadala sang entries kag may chance nga magdaog sang premyo. Sa nakaunang ation, magapanghatag sang grand prize nga 1 million pesos tax-free. May chance man kamo nga magdaog sang daily kag weekly cash prizes kag 1 ka milyon sa grand draw. Ang official sending of entries ang magasugod sa November 25, 2023, tubtub sa February 2, 2024.
Magluwas sa participating Mercury Drug branches, pwede man maghulog sang entry sa GMA Regional TV and radio stations nationwide. Magbakal, magpadala kag may chance nga magdaog ka. Maghalong sa fake news, fake Facebook accounts o kung scam texts. Magtutok lang sa GMA o kung magbisita sa official Facebook page kag microsites ng GMA promos para sa kompleto nga mechanics kag announcements. Mga kapuso, 34 days na lang, Pasko na. Sa ating mga kapuso diri sa Western Visayas, sa subong man, sa ating mga kapuso abroad, madamo ginasalamat sa pagtutok. Ako si Adrian Prietos. Kapuso, mag-isa kita kagibaluon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Caitlin Revilla. Kag ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dakong misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.